pinapasagot ngayon, no? Binibigyan ng 10 araw, mga bossing, para sumagot. Ito. Binibigyan ng 10 araw para sumagot si Executive Secretary Lucas Bersamin, mga bossing, ng Supreme Court. Sino pa? Ang Congress at ang Senado upang sagutin po yung nireklamo, no, nung kampo ni Vic Rodriguez, mga kababayan, ni ang katinoteng ako ni Panort, papuntang North. Oh. Ngayon, ang nakikita ko diyan, mga bossing, ako yung mga tao na yan, ramdam ko, alam naman nila na walang patutunguhan yung kanilang reklamo, no? Base po sa pagkakaintindi ko, nireklamo lang nila yan, no? Kahit walang patutunguhan, kahit alam nila na mababasura lang at walang kwenta din ho yan, mga bossing. Dahil po, no, mag-e-election ngayon, kailangan umugong talaga yung pangalan nung mga kakandidato. Pagka ikaw, isang kandidato, tapos makita mo yung pangalan mo, hindi pumapasok sa 20. O 20 na lang, ha? 12 lang ang kailangan, 12 lang ang pwede. Doon sa mga bagong uupo. Pag ikaw, kandidato, at nakita mo, hindi pumapasok yung pangalan mo sa top 20 lang, ha? 20 lang, 12 lang kailangan. Kailangan mo talagang mag-ingay. At lahat ng issue talagang sasakyan mo. Isa nga din sa issue na sinasakyan ni Vic Rodriguez, mga kababayan, yung sinasabi po ni Luke Espiritu. Aba, nung nasa posisyon si Vic Rodriguez, ang sabi niya, negative ang Pangulo. Ngayon, nang nandito na, dahil nga na si Bac daw, di umano, ngayon, nasa kampo na ng kalaban ni Duterte, humihingi naman ng tawag dito? Nawala sa isip ko. Humihingi naman ng resulta ng drug test. Di ho ba, mga kababayan? Una, sigaw niya, negative. Tapos ngayon, hihingi ulit ng resulta ng drug test. Saan kayo nakakita nun? Una na, sinabi niya, ganito ho nandun ho ako sa harapan nung ginagawa yung drug test sa Pangulo. Kasama po ako nun, kaya masasabi ko na negative. Ngayon naman, etong nakikita ko, yung pagpasa nila ng reklamo sa Supreme Court, alam nila wala itong patutunguhan. Pero gusto lang nilang umingay yung kanilang pangalan, mga boss. Gusto lang nilang marinig yung kanilang mga pangalan sa mga balita upang sa ganon, nako, pumasok naman. Pumasok man lang. No? Kahit top 20 na lang. Kahit yung 8 doon sa 20, hindi makakapasok. Nakakahiya naman po kung ikaw ay kandidato. Tapos ang pangalan mo nandun sa 25 pataas. Di ba? Nakakahiya ho yun, mga bossing. Pakinggan natin to. Pinasasagot na ng Korte Suprema ang Senado, Kamara at si Executive Secretary Lucas Bersamin sa petisyon na humihiling na ipawalang bisa ang 2025 General Appropriations Act o GAA na nagtatakda ng pambansang budget ng pamahalaan ngayong taon. Alam niyo po, yung usapin na yan, yung BICAM, yung GAA, lagi ko po sinasabi dito, nung una, GAA ang ipinupush nila, mga bossing. Nung nasunog ho sila, biglang nag-BICAM sila. At lagi ko po sasabihin din, yung nakita ko, actually lahat po ng files, lahat po ng mga materials na ginagamit namin dito, sinesave ko sa computer, mga bossing. Sa lahat ng computer namin nakasave para kung sakali, ipatawag ako dyan sa Kongreso. Click na lang kami ng click. Eto, bakit mo ako binanata? Sabi mo, ganito, ganyan. Sabi mo, ako nagsisinungaling. Eto, dahil dito sa sinabi mo, ganyan. Rektahan, maibibigay ko, mga kababayan. At kung meron mang mga magtanong sa atin, sinave ko yung post ni Baste Duterte, una, GAA, tapos biglang ilang oras, pinalitan na. Naging BICAM na kasi nasunog sila. At ako naniniwala, mga boss, na kumpleto dokumento ang Kongreso at Senado. No? At si ES Bersamin, diyan sa usaping yan. Binigyan ng
Eh sino lang po ba yung mga mahilig maglabas ng issue? Sino lang po ba yung mahilig nagagawa ng mga istorya tapos walang sapat na ebidensya o walang backup na ebidensya? Eh di po ba yung mga Duterte? Di po ba yung mga DDS? Mga kababayan. Tapos kapag ka nahuhuli, kapag ka nasusukol, aba, biglang mag-iiba ng topic, biglang iibahin yung usapan. 10 araw ng mga respondent para sagutin ang mga isyung inilatag sa petisyon na dating Executive Secretary Victor Rodriguez, Davao City 3rd District Representative Isidro Ungab at iba pang mga petitioner. Oo, taga Davao din pala yung si Ungab. Eh alam na. Ano po, alam na mga kababayan. Oh. Ayon ng petisyon na ideklarang invalid ang national budget dahil sa mga issue ng paglabag sa Bakit kaya gusto nilang ma-invalid yun? Siguro may gustong habulin. Siguro merong mga hindi nakuha na gustong-gusto nilang makuha. Kaya yun yung punterya nila. Eh sabi mo, invalid yan. Yang budget na yan, ganito, ganyan. Gawan natin ng issue. O eto ang issue. Una, sagaa tayo. Nung nahuli, by cam na lang daw. Ang importante, yung pangalan nila, umalingasaw. Yung pangalan nila, marinig ng sambayan ng Pilipino na sila ay tumatakbo sa pagkasenador. Mga boss, kaso nga, no, matatalino ang manonood ngayon. Nakasubaybay po sa lahat ng topic, mga kababayan. Kaya hindi po agad-agad maliligaw yung mamamayang Pilipino, mga boss. Eh ako baka naman, baka lang talaga meron silang hinahabol na gusto pa din nilang makuha. Kahit hindi na pinayagan. Di ba? ligang batas kaugnay ng pagkakapasa nito. Oh. Anong problema nila doon, mga bossing? Yan ang mahirap po sa kanila, mga kababayan. No? Sila ho, kagaya na lang nung sa pulburon video nila. Ang tagal, 2 taon. Ako naniniwala ho ako na hirap po silang ipalabas. O hirap na hirap silang makakuha ng gagamitin nilang ebidensya para doon sa pulburon video na yun. Kasi kung ikaw, gusto mo nang mapabagsak, mapababa ang Pangulo ngayong araw na ito, no? Ayaw mo nang tumagal siya. Yung pulburon video nila, mismong araw din na yun. Simula nung nakita nila yun, baka nga sabihin, upload mo na nga yan. Di ba? Upload mo na yan para bukas, tabangan na ang taong bayan kay Bongbong Marcos. Eh hindi, 2 taon? Meron ba yun? Atat na atat kayong pababain ng Pangulo? Atat na atat kayong gawan ng issue ang Pangulo? Tapos, yung ebidensya nyo, hawak nyo na, sabi nyo. Pero 2 years pa? 2 years nyo pa inilabas? Di ba? O eto, mga kababayan, huling-huli sila dito, sunog na sunog sila dito, mga bossing. No? Pero bakit? Tinuloy pa din nila. Kasi aalingasaw at tutunog yung kanilang pangalan. Ano? Dahil dito sa hakbangin na to, kahit na alam na nilang walang patutunguhan yang reklamo nila. Ang importante sa kanila, maibalita, tumunog yung pangalan nila, malaman ng mga botante na sila ay kumakandidato sa 2025 midterm election. Di ba? Ganun kasimple lang ho yan, mga kababayan. Alam nila na kompleto dokumento at kayang-kaya. Ano po? Na, tawag dyan? Ipagtanggol ng Senado, Kongreso at ni E.S. Bersamin. Mga bossing. Pero, wala. Para lang talaga umugong yung pangalan nila. Yun lang po yun. So anyway, mga boss, kaninang umaga po, natunghayan nating lahat, no? Yung pagpapatawag doon sa 40 vloggers, pero ilan lang ho ang pumunta, ha? Natawa naman ako doon. Bakit to, mga kababayan? Biruin mo, yung mga post nila, bago pa lang ho, no? Yung tinakdang oras para sa mga vloggers. Yung Lopez,
yung Mark Lopez, ready na, ito na, ganito na. No, maghaharap na din tayo, Dan Fernandez. Maghaharap na din tayo, sino ba? Si Benny Abante yata yung mga kinall out din nila eh. Sabi ko, aba, maganda to. Talagang dito, mapapatunayan nila kung tama yung kanilang mga ginagawa. Putrages, walang pumunta. Ang nandoon si Tikya, no? Gamboa, si Mark Gamboa. Oh. Tapos si Enzo Recto nandoon, tatlo. Ang sabi, ang sabi, Congress ang puntahan. Anak ng tinapa pumunta Supreme Court. Kasi na daw po, nililimitahan na daw po. Nililimitahan na daw po ang karapatan nila na magbalita. Saglit lang. Nakakalimutan natin, vloggers lang tayo. No? Hindi ko naman binababa masyado yung pagiging vloggers. Pero kung kukumpara natin yung ating mga sarili doon sa mga journalist talaga, wag naman. No? Wag naman. Nakakahiya naman doon sa mga taong nag-aral. Nakakahiya naman doon sa mga taong ibinuhos yung kanilang panahon, ginugol yung kanilang panahon, iginapang yung kanilang pag-aaral para masabi nyong, mas mahusay kayo sa kanila. Wag naman. Di ba? Tayo nandito, kaya nga po yung tema o yung daloy ng ating mga pagbablog, reaction, komento. Di ba? Reaction, komento. So, saan ka kukuha ng mga balita? Doon sa mga lehitimong nagbabalita talaga. Kaso, yung iba ho sa kanila, mga kababayan, sila na po talaga ang mismong balita. Sila na po mismo talaga. Hanggang sa umabot, sa wala nang maibalita, gagawa na ng sarili nilang balita. Gagawa na ng mga fake news, mga bossing. Di ho ba? Tayo, reaction, komento. Ito po yan, Ito po ang balita ng UNTV. Ito po ang reaction ko dyan. Ito po ang sa tingin ko dyan. Dahil dun sa pag-idolo-idolo nila, mga kababayan, dun sa kanilang sinusuportahan ng mga politiko, umabot na po sila. Na sila na po yung mismong nagbabalita. At dahil nga po sa sobrang pagtatanggol, ayun, fake news na ang inilalabas.